Hello, good morning mga abe. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Isang mas-snow or wet snow na araw mula dito sa Toronto. At kahapon, napakaganda ng panahon, ano? Ngayon, syempre, balik na naman tayo. Nasa winter season pa rin tayo, no? So, nandito ako sa may East Shore area. Kung alam nyo to, mga taga-Toronto na nanonood. At syempre, yung mga kaibigan natin na nanonood, mga kaabe natin sa mampaling ng mundo, kamusta po kayo? So, ano ba yung topic na gusto kong sabihin ngayon? Ano? So, kahapon, bago ko magpunta sa aking pagpapa-change oil ng sasakyan, may tumawag sa akin kasi bagamat ako po ay meron ng isang full-time, isang part-time, no? Sa salamat sa Diyos, no? Naghahanap pa rin po ako ng mga, syempre, ng trabaho na, kumbaga, yung gusto ko, yung mas elevated naman yung sweldo para sa ikabubuhay ko, para siguro, hindi ko na kailangan mag full-time and part-time, isang full-time na lang, no? Pero, naghahanap pa rin po ako. May tumawag po, no? Nakalagay dun sa caller ID, is Staffing Incorporated. At, iniisip ko, baka ito tawag dito, sa dami ng ina-applyan ko, hindi ko na maalala, pero feeling ko, ito ay isang agency. So, sinagot ko yung telepono, kinausap ko siya, tinanong niya ako kung ano yung naghahanap pa ako ng trabaho. Sabi ko, yeah, I'm currently looking for a job, actively looking for a job, but I'm currently employed, no? So, tinanong niya yung aking mga background, at ito ay trabaho bilang inventory, no, specialist sa isang manufacturing ng cabinet, no. Pero hindi niya sinabi kung anong klase, kung anong kumpanya. So kaya inisip ko na ito isang staff employment agency, no. So ito hindi naman sa no disrespect, no, sa mga agency, no, o sa mga nasa agency o nagpapalakad ng agency, pare-pareho lang tayo naghahanap buhay. Pero kasi ito yung may bago akong kasamahan sa trabaho na galing siya sa agency, no, Pilipino siya, no. At pero dito na siya nag-high school sa Canada. Nangyari lang, may maganda siyang trabaho dati dito sa Canada, pero ang nangyari sa hindi inaasahang pagkakataon, kailangan niyang umuwi ng Pilipinas at nanirahan siya sa Pilipinas ng 3 taon. Pero hindi niya, nag-dual citizen siya kasi, no? Pero noong minarapat niya na bumalik sa Canada at bumalik uli sa workforce, from July last year, nakahanap lang siya ng trabaho, kung hindi ako nagkakamali sa kwento niya, October o November. Pero agency, no? Pinatulan niya na to, no? Ang bigay sa kanya doon ay sa sa mga warehouse. Pero ang bigay sa kanya ay magiging minimum pay, which is more than $17 per hour, no? Tapos for the long run, tinanong niya doon sa mga kasama niya doon, kapag hindi agency, magkano ang bigay, no? Nasa $24 per hour. So kulang-kulang na halos $7 per ora ang nabawa sa kanya. Masyadong malaki, mga abe, no? Masyadong malaki, no? Pero syempre, bagamat naghahanap siya ng trabaho, pinatulan niya 'yon, no? Yun ang nasa isip ko. At isa pang ang kalunos-lunos na naisip ko pa diyan, no? Kapag pagka walang overtime pay, pangalawa, kapag halimbawa pumasok siya ng Pasko at Bagong Taon, pinapasok siya, walang holiday pay. No, parang masakit, no? Hindi mo na nga nakasama yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, excuse me, sa holiday, hindi ka pa babayaran, hindi pa well compensated. So parang ganon, parang naisip ko na tuloy ako, kapag sabi ko naghanap ako ng trabaho tapos may agency, parang hindi yata ako komportable. Parang hindi naman ako hindi naman sa pagmamalaki, hindi naman ako ganun kadesperado para makahanap agad ng trabaho. Pangalawa, hindi naman ako baguhan dito sa Canada para ganun, no, ang mangyari. So parang ayokong maghanap buhay para sa iba,
no, na hindi kung sana negosyo ko yung agency, okay lang, 'di ba? Pero sayang din 'yun para sa pamilya ko rin 'yun, no? Para sa sarili ko rin 'yun. So sabi ko sa tinapat ko yung nagtumawag sa akin. Balik tayo doon sa tumawag sa akin. Sinabi ko sa kanya, na po, sorry to interrupt, but is this an agency? So sabi niya, this is staff agency. So tinanong ko ngayon, magkano po yung offer ng company? Sabi niya, oh sorry, hindi pa namin nadidisclose ng nung kliyente ko, yung naghahanap daw. Sa loob-loob ko, red flag na sa akin kasi imposible naman na hindi mo pa alam, no? Ayaw mo lang sabihin siguro kasi pag nalaman ko, hindi na ako mag-a-apply. Ngayon kapag nag-peer up na ako sa ng mga papel at pumirma ako sa ng kontrata, nakatali na ako doon sa kontrata, no? Wala na akong kawala, no? So, ganun ang siste. Kaya, yun lang mga abe, gusto ko ibahagi sa inyo kasi based on my experience at yung mga nasabi ko, no? Kung kayo nandito sa Canada at kung walang-wala na talagang pagkakataon na makahanap ng trabaho, patulan yung agency. Pero wag tumigil doon, maghanap pa rin ng maghanap, no? At basahin muna mismo yung kontrata kung ano yung nakasulat sa kontrata bago pirma, di ba? Yun naman ang standard, no? Tapos mga abe, ito pa ang sabi niya sa akin, baka daw in the next 400 hours na nagtrabaho ko, magustuhan ako, baka i-rehire ako or baka mamaya ako ay i-absorb. Parang lugi naman ako doon kasi manufacturing, baka mamaya pagdating ng ng ganung oras, sabihin hindi na busy, hindi na namin nire-renew yung employment, no? Parang malabo pa sa katotohanan, no? Parang yung sa Pilipinas yung mga contractual noon, gano'n na, end of contract, tapos wala na, hanap ka uli ng trabaho, nasasayang yung opportunity tsaka yung oras at panahon, no? Hindi naman humihinto ang bills, no? Hindi naman nakakakilala ang bills kung ikaw ay contractual o permanent, no? Or full-time, or kung minimum paycheck ka lang per hour, no? So, gano'n, no? Naano lang ako kasi yung mga nakikita kong hindi ko gusto sa Pilipinas noong umalis ako, no? Parang nakikita ko na rin dito sa Canada, meron palang ganun no? Na parang mga agency lang yung kukunan, mga temp, hindi lang mga Pilipino, mga ibang lahi, no? Parang naaawa ako dun sa mga nagtatrabaho, no? Parang minsan pare-pareho lang naman ang ginagawa, no? Pero sila kasi agency, mas konti yung natatanggap nila, mas konti yung nakukuha nila, pero pare-pareho lang naman yung trabaho, 'di ba? Parang na ako, no? Parang hindi ko kayang sikmurain 'yun, no? Excuse me for the words, no? Hindi ko kayang sikmurain. Kaya ganun, parang kumbaga ang agency, ang puhunan lang, laway lang ang puhunan at permiso, no? At koneksyon. Samantalang yung talagang gumagawa ng trabaho mga taong nangangailangan ng trabaho na kailangan lang ibuhay yung pamilya nila, no? Siguro para sa akin, hindi ako sang-ayon sa ganong patakaran. Kung ako lang ay may magagawa pero yun lang. Pero ako, ang kaya ko lang gawin ngayon, i-share sa inyo yung experience at yung kukunting nalalaman ko, at kayo na rin ang magdidesisyon sa huli kung ano yung para sa inyo, no? So yun lang mga abe. At ako'y magko-concentrate na dito sa aking pagmamaneho dahil ako'y nasa highway na dito sa DBP. At hanggang sa susunod na vlog mga abe, tingnan nyo, medyo madulas ang daan kaya mabagal kami lahat, no? Okay, best regards, Kuya JDL. Bye-bye!